When is the right time to walk away in a relationship? Oo, pucho. Dahil Magba-Valentine's may yun na mahilig kaming manakit. broken talaga. Broken ano talaga? Separation again? O sige, i-QQ ko na. Go. Okay. Paano kaya ito? Ang Lalagyan ko ingin. ng background music na Ate Helen ka. Hey, what's up? What's up? This one. Di mo What's up? kailangan. What's up? Ay. What's up? Ay. Hey, what's up? What's up? This is the slow version of this podcast. Okay? For a change. Slower one. Well, just a This is brief on background. 2024. Oh, kasi nung 2023 kasi ang ligalig ko. So this year, I'll try For to keep it change. low-key For lang. change. At tsaka, hindi kasi nagkasakit ako, yun lang naman yun. At dahil under medication ako, so nahirapan pa rin ako magsalita. Okay? So ako ngayon ay minumulto ng vibe ni Lucy Torres. At saka ni Ate Luz. Okay. Anyway, again, good afternoon to everybody. You are again witnessing another podcast of Lilac Lounge. So today, ang pag-uusapan namin, continuous hiwalayan na naririnig natin. Um, we just have uh, to talk about this topic kasi parang napapanahon naman talaga. Not specifically para sa mga babae, this goes a long, long way kahit sa mga lalaki at all ages. So, ang tanong is, bilang episode 8 na natin, Nine. yeah? Nine. Episode Nine. 9 na? Yeah. Okay, yeah, ikaw nga pala gumawa na. Okay. Hmm. So, bilang episode 9 na natin, the topic today is, when is the right time to walk away in a relationship? Hey, Oh my Mapanakit na naman. God. Gusto nating mandamay. Siya. Sige na. Okay, so now we are back again. So as I was saying, kailan yung kailan yung time na masasabi mo na hindi na worth it na manatili sa isang relasyon? So to start the conversation, we will start with first yung aming mga POV first sa recent viral na mga nakikita natin sa social media post. Una na dyan is yung sabi mo nga, yung ano nga yung sabi mo? Yung Isa nag-viral sing-sing. ngayon na parang, well, um, it could be funny pag pinakinggan mo, parang nakakatawa lang siya kasi parang Ah, 299 na engagement ring, di ba? So, nag-viral mhm. siya. So, yung parang nagkaroon ng debate dyan, okay lang ba sa'yo na 299 pesos worth lang na engagement ring yung ibibigay sa'yo or not? So, di ba nagkaroon ng debate yan, Ah, may mga in-interview, ganyan. Lumabas pa nga yung, parang nag-viral pa nga yung post na buti pa yung hindi masyado maganda itsura, okay lang. Samantala yung isang may itsura, parang ano, parang ayaw ayaw pumaya. Ay, yung may itsura, parang ito yung ah, parang okay lang. okay. Kasi di Ay, mahal ko teka, naman, teka. di ba? Can you give us a brief context kung ano ba talaga yung 299 na yan? Ano ba sino ba yung involved? Hindi ko rin napanood May, yun. may pangit? May pangit na, ano ba? May pangit? Actually, May parang ano maganda? yata to eh. Parang, I think, na-post na long time ago. Oh, Nag-resurface lang. So parang may okay. nag-post dyan na ang binili niya yata is engagement ring na 299 Okay. pesos. Nag-resurface lang And then yata. nag-propose? Nag-propose engagement ring Oh, 299. Tapos okay. ngayon, ito, lumabas tuloy yung mga article na ikaw ba, papayag ka ba na yung ibibigay sa'yo, magpo-propose sa'yo, 299 pesos lang na engagement ring. So ngayon, Mm. syempre, ang dami nang gumawa ng uh,
By na action. parang out of that topic, parang ginawa na Okay. ng so may mga in-interview sila. Ngayon, nag-viral yung dalawang in-interview. Siyempre, alam mo naman, masyadong Okay. malaro tayong mga Pinoy eh. So ngayon, Oo. merong in-interview na hindi ganun kaganda. Tapos yung isa, Okay. may tsura, maganda siya. So ngayon, yung ang So, sagot ng maganda, derogatory na naman tayo nito. yes. Oo. So ngayon, yung maganda, ang sinabi niya, Okay. parang mahal ko naman eh, bakit hindi? Mm-mm. Mga ganyan ba? Tapos yung isa, yung hindi Judgmental masyado, talaga mga oo, tao. yung isa naman na hindi ganun kagandahan, siya pa yung, Hindi ba't ako papayag. papayag? Alam ko naman yung worth ko. Yung mga ganyan. So, So, hindi parang, sa Sing-Sing lang talaga nag-viral, kundi kung sino yung nag-react. Nag-comment. So, ibig yeah, sabihin, parang lang, parang okay, nag dumagdag doon sa, sa oo, sausaw ng init. Okay. yes. Pero it's really about that, yung parang, are you going to settle for the 299 worth of engagement ring? Ganyan. Okay, So, may mga na-interview okay. ganyan. Pero parang baga naging katatawanan na lang yun. Buti pa yung hindi kagandahan. Ay, buti pa yung maganda. Okay lang yung 299 lang yung engagement ring. Wala Alam mo talaga. isa, oh. Yung mga ganun pa. Yun. Sa inyo ba? Kasi Ah. parang kayo. Well, sige, simulan ko na kasi ako naman yung ako naman yung kasal. Kasi Ikaw naman yung, ako naman, ikaw yeah. naman yung, okay. So, una wala kami engagement ring kasi wala namang proposal na nangyari. So, parang nagsama na Nilalaksa mo kami ba? for, oo, baka sakali. Kasi pwede pa naman. Ganon. Ah. And parang sa akin, lalabas, siguro parang nasa, yung mga yung mga tawag nito, um, yung sinasabi mo na parang, ano ba yung mga ideals mo in terms of relationship, di ba? Usually, pag may mga bata ka, dyan lumalabas, pag bata ka, dyan lalabas lahat yung Ideal. enumeration mo ng ideal man, na ganyan, dapat may ganito, dapat ganyan, dapat ganito, ganyan. Pero habang nagkakaedad ka, naiiba, nababawasan, hanggat doon ka lang sa dulo na basta lalaki. Minsan may ganun na lang. Basta nakakausap. Basta, oo, basta tao. Yung ganon. Sige, basta tao, Oo. okay na. Kasi wala eh. So, minsan may ganyan, yung kalokohan ba. Pero syempre, sa amin kasi, parang, hindi ko rin naramdaman yun na parang, bakit wala, Ito dapat lang. may ganito, ganyan. Siguro in a way, parang although sa akin kasi, small portion na lang yung disappointment mo na, bakit wala? Bakit ganyan? Pero in a bigger way, gusto kong pakasalan. Mhm. Diba? Parang Yun eh. yun. Kasi yun naman yung hinuhope ko eh. Siguro it depends on your expectation. Kasi for me, it's I Oo. just wanted to settle. That's it. Tapos, Mhm. ganon. Tapos nandun ka na rin sa parang na tick off mo na yung mga ideals na gusto mo, wala naman eh. Parang ganon. So parang so parang sa akin, it doesn't matter whether meron or Yeah. hindi, whether mahal or kung ano man yan. Ang purpose kasi I wanted to settle that time. Yun. Yeah. Akin, Okay. Sige, sa, mama. sa akin din, it doesn't matter kung merong engagement ring or ano yan. Kasi, ang importante naman kung sincere at mahal ka talaga ng tao eh. Hindi naman na-base doon kung gaano kamahal yung engagement ring na ibibigay sa'yo, kung gaano kamahal ka ng tao, di ba? Meron nga akong parang napanood na, yun nga, parang dahil nga doon sa yun, sabi nila, hindi rin sila nagkaroon ng maganda o magarbong kasal. Kasi yung konting pera na naipon nila Yeah. together, pinang negosyo nila. Which is, Exactly. pinang-start nila. Then, after nung lumago at nagkaroon ng yun, saka sila nagpakasal. Di ba? Parang practical sila, oo. Na hindi yung, kasi yung iba nga, ang ganda ng engagement niya, ang ganda ng wedding. Pero after a year, naghiwalay eh. Hiwalay. Totoo. Oo. Doon marami ako kilalang ganyan. So, hindi yun yung basis ng pagmamahalan nyo kung mahal yung bibigay sa engagement ring or not. Andun yun sa sincerity ng tao. So, sa akin, hindi rin sa akin yung kahit nga walang engagement, papakasala lang ako. Okay na ako. Basta tao na lang, sige. Kasi meron engagement, di ba? Tapos hindi naman din kayo nagkakatuluyan. Di ba? Yeah. So, yeah, wala sa akin yung yung engagement na yan. Wow, bitter lang.
Mm. Sa akin naman, teka muna. The fact kasi na parang, kino-commercialize niyo at saka binibigyan ng meaning ng mga tao ngayon na kapag ang pagmamahal may comprising na amount, doon ka Value. talaga hindi magiging masaya. Anything Mm. na nilalagyan mo ng expectation at saka yung intention na ipangalanda ka na you are this, Mm-mm. better than any or the rest na ikaw ay ginano. I don't know with other women, pero as for myself, kasi parang any material things na inilalagay sa katawan ng tao just to prove na mahal ka, doesn't mean na yun yung basis ng Guarantee. pagmamahal ng tao. Kasi again, it's you and the person. Kung ano yung, Need to work it. kahit nga 'di ba yung binilot na santan, 'di ba? Mm. Ah, Yun na yun eh, parang any symbol. Kasi and besides, bago naman kayo dumating sa point ng proposal, marami ng rason, marami ng signs na napatunayan sa'yo ng lalaki na he is worth it para mag-say yes ka. Whether kung may ring siya na ilalagay o wala. Lumuhod man mm-mm. yan o hindi, wala. Sa panahon ngayon kasi, pag masyado kasing hype na masyado yung lahat ng okasyon sa buhay ng isang tao, to the fact na para na lang hindi siya masabing, alam mo yun, uh, to prove, to impress. If those are the reasons, hindi siya parang applicable for me, for my principles. As long as hangga't maaari nga kung ang pagmamahal sa inyong dalawa lang and it goes beyond kung anong meron at wala sa inyong dalawa, in a material it should be okay. So kung ano man yung 299 na yan, if that's the symbol kung gaano kanya kamahal, then be it. And besides, you have a long term para patunayan kung ano yung ibig sabihin ng engagement ring na yon. Yeah, Kasi hindi lahat ng engagement ring na mahal, ibig sabihin kaya kang panindigan. Mm. Hindi ibig sabihin ng mahal na ikinasal, magarbong kasal, ibig sabihin may forever kayo. So it correct. depends. So yung 299, it's just, just a flick of, a hype na parang hindi mo dapat inaasa dyan kung mahal ka ng tao o kung sincere yung tao Correct. sa'yo Hindi o siya yung hindi. basic. Mm. Yeah. Ano yan eh, parang sabi ko nga kanina, parang ano yan eh, siguro it goes with, I'm not sure kung age ba or maturity eh. Kasi 'di ba yung nandun tayo sa, siguro kung bata-bata ba tayo, parang ina-expect mo na sana may ganyan ako, mag-propose sa akin, Mm. sana bongga yung Oo. proposal. 'Di ba may mga ganun? Kasi It's Mm. a ano yun eh, dangerous stage. oo. Mm. Ngayon, so parang as you mature, nandun ka na sa point na hindi mo hinahanap na yung mga ganon. Not necessary. Oo, 'di ba yung mga previous episodes natin nakwento ko nga na sabi ko, ang turning point ko na sabi ko, mukhang eto na siya, siya na yon. Nung sinabihan ako 'di ba nito na ni Jan na sabi niya, parang sige, at least sana magkaroon tayo ng isang anak. Parang sa akin, so may inisip ko palang ganun, may plano ka pala. Kasi parang, hindi ayokong Anak na nag-uusap yung plano, pamilya. Oo. exactly. So nandun na siya sa point ngayon. Kasi, Advance. oo. Tsaka eto, kwento ko, nanay at tatay ko, parang before, syempre noong panahon naman na yon hindi naman ganun kagarbo yung mga ganyan eh, 'di ba? Ngayon na lang naman. So before, sa kanila simpleng simpleng ring, pareho, Mm. may ring sila, pareho okay lang. Pero dumating sila sa point na pinalitan nila yung wedding ring nila. Tapos, ang tatay ko, binigyan niya ng engagement ring. Ano na Pwede. yun ano na ako noon, parang mulat na ako dun sa mundo. Meron siyang may engagement ring siya. So sabi ko, so alam mo yun, parang wala siya sa timing. Mm. So ibig sabihin, parang, well, alam mo, what I'm trying to say is that hindi man nabigyan before, pero alam ko kasi ikaw yung direction ko. So Mm. kahit kailan yan, pwede ko ibigay sa'yo. Kasi nga dahil ikaw naman yung ikaw naman yung plano ko sa buhay, ikaw yun. Ganun. Yun. Kaya, nakakatuwa naman. Ganyan din, kasi parang i-add ko lang, kasi di ba, nag 50th anniversary din yung parents ko Mm. noong, 2022. So parang, yun nga, di ba, nag-renewal sila ng vow, tapos picture-picture. Parang naalala ko lang sabi ng tatay ko, wala nga silang picture noong kinasal. Sila. So Ano kaya parang, yun? ha?
nung kinasal sila, wala silang pera. Kaya wala namang, no, kasi di ba, mag-hire kaya ata ng photographer no, nung mahal or something. Kumbaga, kasi nagtanan lang sila, di ba? Yeah. Tapos, nung ikinasal, kaya sabi ko, ba't wala kayong wedding picture o ano? Sabi, hindi naman uso nun, tsaka mahal yata yun. Sabi niya gano'n, kaya wala kaming picture kahit isa. Sabi ko ganoon. Tapos, kaya, ayun, nakakatuwa lang kasi yun nga, kahit nga wala silang wedding picture, o tingnan mo, they last for 50 years. Correct. So, wala talaga yun sa mga mga fancy na weddings or ganyan. Nasa inyong dalawa yun how to work out kung ano yung relationship niyo at gaano kayo magtatagal. Isunod natin dyan yung isang point mo yung regarding doon sa living together. Yeah. Di ba, okay. Magsisettle Di ba down ka isa pa ba? yun sa okay. Anyway, okay. So, so after namin yan marinig yung aming mga POV regarding dyan sa 299 ring na yan. Ang another POV pa namin today is yung okay lang ba na makipag-live-in muna sa boyfriend mo o sa girlfriend mo prior doon sa kasal ninyo. So, kung kayo may mga anak o mga pamangkin ninyo or even kayo, given a chance, will you do the same na makikipag-live-in muna bago ikasal? Grace, ano? Well, Sige. Ganito na lang, mama. Ako na lang sasagot habang nag-iisip kayo. Kasi ako talagang blatant ako rito. Ako talagang makikipag-live-in ako. Definitely. Itong personality na to, yung mananapak. Alam mo, gusto ko i-define yung personality na to. Yung sinabi mo, yung personality na to, gusto ko Yung i-define. mananapak din kapag pag nabugbog ng asawa. So, hindi, napaka-importante sa akin na malaman ko na yung makakasama ko habang buhay is compatible kami in all aspect. Alam mo yun, sa opinion, kapag hindi ba kami nagkakasundo, baka tipo kami magbabatuhan ng kasirola, ng plato. Baka may anger management din siya na maaring mag-lead sa amin na magpatayang kami. So, we have to know. So, sa akin, napaka-importante na, yeah, I have to be with the person kahit 1 year. Para malaman. And besides, hindi ko gugustuhin na, alam mo yun, kung kailan kami kasal, after namin gumastos, doon lang kami, alam mo yun, maghihiwalay dahil hindi na talaga kaya for the sake of kids na lang. No, it doesn't apply to me. It doesn't fucking apply to me dahil para na lang sa mga bata. Hindi. So, for me, okay ako sa live-in. And besides, I have to know kung compatible kami sa no? Hello? Malay ko kung iba alam niya. Actually, yun naman yung point mo di ba? My personality, yun yung sinabi mo. Oo, at saka kamusta ba siya in tough times? Like, kalma, pag may pinagdadaanan kami, or kaya stress siya sa trabaho, ako rin stress sa trabaho, wala akong gana maglaba, wala akong gana magluto, wala akong balak kumain. So, kamusta? Paano yun? At kamusta siya pag halimbawa, kasi I do understand, pareho kami, we need space. Pag hindi na siya kamahal-mahal at ako rin sa kanya, at gusto ko makipagkita sa ibang tao, sa mga kaibigan, makipag-inuman siya, ako makipag-chismisa sa mga kaibigan ko, okay lang ba kami doon sa mga ganong setup? Okay lang ba kami sa mga political namin, stance namin? Do we align sa mga opinion namin? So, sa akin, it's really important after all kasi parehong buhay niyo yung i-involve niyo sa isang marriage. So, it's very essential for me. Ikaw, Grace. Well, kasi Ayun, so well pa rin siya. kasi iset aside yung conservative side at mga religious belief. Ako okay ako makipag-live in in advance. Kasi sabi nga nila, Hibog hindi din mo to eh. makikilala yung taong ito kung hindi kayo magkasama sa isang bahay, 'di ba? Doon at doon mo talaga makikita yung ugali ng tao pag magkasama na. Totoo. Kasi kung Wala na mag-boyfriend, sulian eh. Yeah. kaya nga iba-iba rin yung ugali niya kapag nasa bahay nila sila, pagkasama mo siya. Pero yung totoong
kasama mo na talaga sa bahay kung ano yung umaga to maghapon na magkasama kayo. Doon Yeah. at doon at lalabas Pagkagising yung baho ng hininga niya, baho hininga niyo. lahat ng ano doon, wala na siya maitatago. Kasi kung dati, hindi mo alam wala talaga. So, doon mo lang talaga malalaman kapag magkasama na kayo. So, kasi syempre, lumaki tayo sa paka-conservative at mga ano na pamilya at religious. So, as much as possible, gusto nila, ikasal muna. Pero ayun nga, at the end, ang problema, minsan, kapag hindi nagkasundo or ano, yun din, problema din yun. Wala naman kasing annulment sa Pilipinas, walang divorce. Diba? Correct. So, parang ang hirap. Parang wala na talagang atrasan or ano. So, in the end, magtitiis ka na lang, magsasuffer or ano. So, choice mo yun Kumbaga, gusto mo yun na, okay, magpakasal po na bago kayo ano. So, wala ka na magagawa. Magtitiis ka na. Pero ako, kung isa-set aside yung pagiging conservative, yung religious Nagdi-disclaimer talaga siya. Baka i-block siya. kung kilala Baka kasi marinig nila Tatay Oyong at Nanay Susan. Sabi, itong anak mo. habang buhay na yun Doon nakasalalay yung ano mo So kung wala nang atrasan pag kinasal ka na, tapos saka mo malalaman na ito pala yung ugali talaga niya. Wala nang sulian yun. Ang hirap. Mm-mm. So at least kung live-in po na, may chance ka pa na makawala sa relationship na yun na at maghanap ng bago at yung talagang compatible sa'yo at magkakasundo kayo. So, yun. Yun yung sa akin. For me, parang feeling mo siya. Nasa feeling mo. Kung gusto mo or hindi. Pero kasi tinanong ako, may tinagtanong sa akin ng ganyan na, okay lang ba na okay ba na, ayoko na sabihin, baka nakikinig. Okay lang ba na na makipag-live-in daw, ganyan. Sa akin lang, hindi naman siya hindi naman siya answerable by yes or no ng kahit sino lang. Yung parang hindi naman siya, kumbaga wala namang standard na, pwede naman. Or hindi, huwag ka makapag-live-in. Hindi naman siya ganun. Uy, ayaw mo lang sa'yo manggaling yung direct answer. Hindi. Kasi, Masisisi ka. hindi, siya, okay lang ako. Ako okay lang. Kasi Oh. kami naman din dyan, nagsama naman kami before kami ikasal. Nagsama naman kami. So, I'm good with that. I'm just saying na kung biglang may magtatanong sa'yo na okay lang ba na mag-live-in kami or mag-live-in muna kami bago kami ikasal. So, I cannot answer for you. Parang sa akin kasi, parang it's up to you. Sa akin, I cannot really answer for you kasi it's up to you. Kung nafe-feel mo na gusto mo makipag-live-in or nasa sayo yan Hindi, Bata pa. Oo, Hindi, tsaka, bata pa. exactly. Gawin mo Sa yan akin, kung sa feeling mo, siya na yung makakasama mo. it's up, Pero kung correct. hindi Ngayon, Kasi pa. kung iisipin mo lang na, kasi posisyon naman nakikipag-live-in, baka pwede kami kasi feeling ko naman matured na ako at nasa age na ako. Hindi ganon. I Hindi would ganon. say no. Don't do that. Kasi kung naiisip mo lang na because others are doing it, don't do it. 'Di ba? Kasi parang parang ginagawa mo lang na parang meron ka lang feeling. makitrend lang. Oo. Para So makain ka lang. hindi siya ganon. So parang Pero, hmm. teka nga, mabanggit lang natin. Anyway, ang pinag-uusapan kasi natin is yung sa edad natin, kung tayong ngayon, yung pag-uusapan natin. Ngayon, okay Kumbaga lang. parang sa edad kasi ng mga kabataan ngayon, kung ikay nasa tender age na parang nag-e-explore ka pa lang, Exactly. nag-e-enjoy ka pa lang sa pagiging dalaga at pagiging adult, and then ang dami pang gustong gawin at hindi ka pa nga tapos mag-aral, wala kang karapatan, iha. Manahimik ka. The Don't thing do that it just because you want it. dahil ginagawa ng iba. Yeah. Ang sinasabi kong may karapatang gumawa niyan, stable ang trabaho, alam Stable ang ang utak. gusto, stable ang utak mentally, may napatunayan na sa buhay, at saka talagang alam na gusto niya na talagang mag-asawa. Pero for the age na parang nag-uumpisa ka pa lang na ma-explore yung mga gustong mong gawin sa buhay, ma-discover yung pagkababae mo, pagkatao mo, huwag kang mag-experiment kasama ng ibang tao kasi Isa it's a pa, mess. dagdagan ko yung point mo, isa pa, if you can handle it. Ayun. Kasi if you not,
yung tipong nag-away lang kayo na ganyan and you cannot handle it, Yan dahil na. nagsama na kayo na for example, 1 year na kayo magkasama and you cannot handle it, don't do it. Kasi parang ikaw ang feeling mo broken Kawawa. ka na. Super broken Mm. ka. So ayun, ang pakikipag-live-in talagang definitely nasa iba-ibang dimension 'yan ng kung anong hierarchy ka na ng buhay mo. Kung Mm. talagang nando'n ka na sa level na parang okey ka na, stable ka na, at hindi mo na problema kung anong kakainin mo. Sarili mo Yeah. nga hindi mo pa kain, makikipag-ano ka pa. Paano kung pakainin ka nung lalaki and then nag-away kayo? Susumbatan ka niyan. Mm. So, mauuwi rin kayo ng mauuwi sa away. It's a definitely an ingredient for disaster at doon mag-uumpisa yung self-worth mo na hindi mo mame-maintain na bilang babae, bilang lalaki. Mm. So, again, hangga't hindi pa kayo established as a person at ang dami-dami niyo pang gustong matuklasan sa buhay, go on. Pero yung makipag-live-in, you're ending too soon. Right. Wag. Ano lang parang kung gagawin mo lang siya just because you want to do it, just don't do it. Kasi Mm. merong iba kasi na no choice na lang. For example, they went Mm. abroad. Tumatakas sa ano. For example, Tumatakas they din went, sa ano ng pamilya. yun, isa pa yun. So parang kunyari, dalawa sila, nasa abroad sila, then wala silang choice kundi magsama silang dalawa. Pero Mm. yung Mhm. tipong okay ka naman, di ba, Yeah. na andiyan ka na, settled ka naman sa May pamilya mo pamilya ka so sa far, Pilipinas, oo. exactly, enjoy it. Kasi pag, alam mo yun, pag Mm. ganito, kunyari, ngayon, nag-asawa ka na and all, mamimiss mo yung time na with your siblings, with Mm. your family, ganyan. So, enjoy mo muna yun. Bago ka yung tipong kaya mo na nasa ibang lugar na kaya mong tipong, alam mo yun, yung pag na-miss mo yung pamilya mo, sige, uwi ka. Pero yung i-enjoy mo lang sarili mo, Yeah. I would recommend. Iba pa Pero Mm. rin I'm yung not against nag-e-enjoy it, ka sa actually. sarili mong ano, Mm-mm. nag-e-enjoy ka sa sarili mong pera, yung Yeah. companionship na meron ka sa mga tao. Kapag love, sige makipag-love life ka, pero yung itali yung sarili mo sa tao tapos mag-live-in kayo, it comes with obligations na, ah. May mga Correct. Exactly. babayaran kayo, may mga bills kayo, and Mm. paano kung mabuntis ka? Then, that's another responsibility. Mm. So, yun. So, kaya nga, dito na papasok yung pinaka-main topic natin na when is the right time to walk away kapag hindi ka na masaya sa isang relasyon. So, first, sa akin, randomly kami mag-share kami ng mga ano namin. Number one talaga is kapag hindi ka na masaya. Mm. In all aspect, tipong naoobliga ka na lang dahil nakasanayan mo na ang taong yun is na andiyan lang. Alam mo yung kasi nga parang matik na lang, it's a hard habit to break na lang ang nangyari. Routine na lang na Yeah. siya Mm. yung jowa mo, na ilang taon na kayo. Pero kung hindi ka na masaya, well, that's the time to sit down and talk about it. Mm. Kasi hindi naman ibig sabihin na kapag nag-walk away ka is hindi mo na mahal yung tao. It's just that mas alam mo lang na hindi ka na masaya. Baby, therefore you need a space. Mm. So, that's the number one point na hahanapin mo. You always have to check yourself kung masaya ka pa. After all, that's the reason why we live. Para maging masaya. Kaya tayo nakikipagrelasyon para maging masaya. Pero kung sa sarili mo, sa palagay mo, sinubukan nyo na, nitry nyo na, at hindi ka na masaya, tama na. Mm. Walk away na. That's my Yeah, my isa two pa cents. parang nagiging toxic na yung relationship. Kasi parang yun, di ba, Mm. I want to add to what you said. So, diba, sabi mo parang parang kaya ka naman nakikipagrelasyon kasi gusto mo maging masaya. And another one Mm. is, you also want to share your happiness to that person. Yes. Mm. Both ways. Yes. Pareho naman kayo, di ba? So, yun yung gusto mo. Mm. Hindi yung tipong, ang gagawin mo lang, sasaluhin mo lang lahat ng toxic na ibabato sa'yo. So, parang, saglit Mm. lang, parang a-absorbin Punching mo ba 'to bag. lahat? Oo. So, parang kayo, sige, okay lang naman, ano naman, dadating naman lahat yung challenges, dadating lahat, dalawa kayong magdadamayan, both ways. Pero yung tipong kayong pareho nato-toxic na pareho sa being in a relationship, na lahat na lang ini-issue niyo sa buhay. Tipong Mhm. ibabayad niyo lang sa bill, ibabayad niyo lang sa ganyan, kakainin araw-araw, sino magluluto, ganyan. Well, Mm. yun na, parang ano na yun, parang baka mag-isip-isip ka na.
Well, sa akin naman, katulad yun nga, yung happiness, kasi yun yung unang bungad ko sa kanya. Parang Hindi tinanong ka na ko, masaya. papo ba kayo? At saka, kung may plano. Kasi ang tendency kasi, parang Based plano on eh. a personal experience again. 1.5 years, walang plano. Ano na? Oo Ganun na nga. lang. 'Di ba? So parang one way na lang yung love. So kapag nafe-feel mo na parang ano to, ganito na lang. 10 years walang plano. Kung Mm-mm. ano yung plano nyo between sa inyong dalawa. Parang nangyayari kasi one way na lang eh. Parang ikaw na lang yung nag-aantay. Parang hanggang kailan? 'Di ba? Parang hindi ko naman worth it na na mag-antay forever mag-aantay kung ano yung plano niya. Ang Instead of tanong, pa looking forward. Ganun ba? Oo. Tsaka ang tanong, kasama ba ako sa plano? Baka hindi nga. Mm. Eh kung wala naman Yeah. talagang plano, edi syempre, that's the time na talagang kailangan ko ng gumawa ng sarili kong plano. Mag-walk Right. away. Right. Eh, Sibat na. oo. Hindi na ay, ano inaantay ko? Hindi naman pala ako kasama sa mga plano niya, Ang di ba? plano mo, ikaw ang plano mo, gusto mo ng Gusto Pilipinas. Siya mo, pala, ang syempre, plano gusto mo niya, kasama. Thailand. Iba pala. Iba Ibang lugar pala. pala yung gusto niyang puntahan. Oh, di ba? Eh ako gusto ko bumalik ng Pilipinas, pero hindi. Oh, gusto Siya niya pala, pala sa ibang hindi. bansa. Mm-mm. So, di ba? Magkaiba yung plano namin. So, ganun lang. So, siguro kapag feeling mo na talagang na ikaw na lang or one way na lang yung love na kasi it's a two-way process, di ba? Kumbaga para pero kung wala talaga at walang plano wala na. You have to walk away na. Tsaka yun nga, parang hindi yung para ikaw mag-antay kung ano pa yung Mhm. mangyayari. So you have to do yun nga, maglakas loob ka na magtanong. Kasi pero ang tagal ko pinantay, no? Ang tagal ko Oo. bago magtanong. Inantay Oo. na Taga mo nga eh. ayun. Oo. So, yun sa akin. Isa pa yung parang, feeling mo nawawalan ka na ng respeto sa sarili mo. Nawawala na yung Mm-mm. respect. Yun ang parang, teka lang, nababastos na ako palagi dito Ikaw, Every time merong, gumagawa ng effort para magkita kayo, tapos, isa pa yan. Oh. siya pa yung ayaw. Parang, Mm-mm. ay, hindi, marami siyang dahilan. Maraming, di Mm. ba? Parang, Saka every time, for example, every time na meron kayong issue, meron kayong kailangan i-discuss, nagiging mhm. away. Tapos Mhm. lumalabas na wala nang respeto sa isa't isa. Every time nag-aaway, na feeling mo, shit, nababastos ako lagi Sawa na. Sawa na Every time na kasi. nag-aaway kayo, nababastos Toxic na ako na yun. palagi. Teka Mm-mm. muna. Bakit ganon? Hindi naman dapat Mm-mm. ganon eh. Feeling ko dapat Mm-mm. nag-discuss lang tayo. Ba't Kaya nga parang, may problema, di ba? Dapat pag-usapan ng hindi yung mauuwi sa away talaga. mm Tapos tapos na? So May far. naisip pa ako. May naisip pa ako. Another thing siguro na para best time para umalis ka na sa isang relasyon is if the relationship itself is not making you any good. Like it's Mm. not it's not making you a better person or both of you. Alam mo Mm-mm. Mm. 'yun? Na Mm. parang nag-grow kayo pero hindi in a way na Sige. pataas. Mm. Oo, to be a better person, mas lalo kayong nagiging toxic, mas lalo kayong nagiging negative in life. Mm. Tapos Mm. parang every time na Guilty nakikita na. niyo na yung bawat isa is Mm. nakikita niyo na lang yung mali sa tao, sa Negative. ibang tao, sa paligid, sa buhay niyo, Mm. sa Mm. plano niya. Unhealthy Oo. So parang sa akin, ang isang relasyon kasi dapat mag-evolve kayong sabay. together. And Correct. every time, there should always be a growth. At may natututunan kayo. And every time na mag-uusap kayo, napaka-healthy ng relationship niyo na parang, love, this is what I learned today. And Mm. then the next time ang pag-usapan niyo, I think I should be doing this. I should explore on this. Mm. I should learn this. So parang kayong dalawa mismo, ine-encourage niyo yung dalawa na maging better. Mm. Mino-motivate niyo yung dalawa na you can do more, love. Yeah. Mm. Na I remember you are good at this. I think you should pursue this. Mm. So, dapat ang relasyon ganun. Ibo-boast. Kapag partner kayo kaya nga kayo Mm. magkasama. Mm-mm. Support that. So, yun yung partnership. You have to support, you have to grow. So,
that's very essential. Kapag ang isang relasyon, hindi na kayo nagiging mabuting tao at hindi kayo nag-grow, you should walk away. Yeah. Mamotivate. Sabay kayong nag-grow. Well, ano naman, Oh. it doesn't matter kung sabay kayo or hindi as long as Mm. naghahatakan kayo pataas. So possible Mm. naman na siya ang angat ngayon, Mm. pero tulungan mo yung isa. Kung tutulungan mo yung isa Mm. hatakin pataas, sige, encourage Mm. mo, ganyan. Pero yung tipong, kasi ikaw hindi ka ganyan, ganyan. So, di ba? Mm. Parang doon na lumalabas, doon na papasok na, nagiging toxic na kayo eventually. Yeah. One more thing para yung sign na you have to walk away na sa isang relationship. Kapag nagla-love making kayo at hindi Mm, nyo na nararamdaman yung intensity at saka yung connection nyo na mm, parang routine na lang ang ginagawa nyo, just masabi na lang na you're doing it. mm, You have to think na, do something na. Kasi I do believe na ang pakikipagrelasyon, yung intimacy na yan, parehong kaluluwa nyo ang mag-uusap niyan. yeah. These are the moments na without words, pero umaalibungkay ang tinatawag. Alam mo yung Ano yun? electrical. Alam mo yung magical. Alam mo yung kuryente nyo sa katawan naglalabasan. Kasi May nga Ano magic. sobrang yan, Ma'am sarap yun. Rodriguez? Grabe naman sa alibungkay. Ano yun? Alam mo yun, sobrang yung May lumalabas spark. Mm-mm. sobrang parang just like the first time. Parang ganun. Kapag ganun pa rin kainit, then you're good. Pero kung hindi na, parang routine na lang, yung Mm-mm. kiss na lang, tapos na, then that's the time to walk away. Kasi ang pag-ibig talaga, it's an effort. It Mm. should be an effort for both of you. Kung hindi na kayo sabay magmahal, kung hindi nyo na pagpahingahin hanggang magsabay uli, intayin. Pero kung halimbawang long enough, hindi na talaga kaya, malalaman nyo naman kapag talagang kayong dalawa na lang. Eh, Yeah. Basically, it's an openness, sincerity. Yeah, Mm-mm. Mm, being truth, being Honest. honest. Yes, in all aspects, sa usap ninyo, sa pakikipagtalik ninyo, sa moments ninyo. So yun, it's very very important na kapag kayo during your moments together is nakikita mo pa rin na nagniningning yung mata ng bawat isa at nakikita mo pa rin yung pinaka mm. very reason bakit mo siya minahal. So, yun. Pero kung hindi na, I'm sorry. Pero alam mo, parang feeling ko baka merong madali yan if boyfriend girlfriend eh. Mm-mm. Pero may extra factor na yan kapag married na kayo. Kasi una, may Ah, involved na kasal kayo. mm-mm. Another one, kung may anak kayo. Natandaan ko yun, parang Trying to kailan lang. figure. Oo, parang may dumaan sa timeline ko sa Facebook. May reel ako napanood na interview ni Lani Mercado. Parang merong merong anak sa labas si Bong Revilla. Mhm. So ngayon, Oh, parang meron! Hindi naman ko. Ang tatay nga nun, di ba? Ang dami. Ilan yung anak nun? sabi ko nga, Bago yan ah! wait lang, isa lang ba yun? Siguro isa lang yung Alam niya. parang nagkaroon ng merong tas alam mo ginawa daw ni Lani. Ang ginawa niya, syempre, normal, nagalit siya kasi syempre nagkaroon ng extramarital affair yung asawa niya. Mm-mm. Tapos, nagkaroon pa ng bunga. Syempre, galit Mm-mm. siya. Tapos yung babae, parang ex-girlfriend ni Bong, ganon. So Mm. sabi niya, kinausap niya daw yung babae. Ang Mm-mm. ang sabi niya dun sa babae, sabi niya, it's up to you kung titigilan mo or hindi. Pero ang sinasabi ko sa iyo ngayon, kasal kami ni Bong and I'm here to stay. Mm-mm. Mm, Kung anong that's gawin niya sa good. akin, hindi ako aalis dito. At Ikaw, Mm-mm. least, malinaw. Legal siya eh. Siya yung legal oo, wife eh. and ikaw, ako, panindigan ko yung sinumpaan ko na habang buhay Yeah. kami ang dalawa In magkasama. fairness kay Lani, grabe pinagdaanan niya. Mm. Paano pag nangyari yun? Di ba parang grabe yung pain niya that time nung nalaman niya, tapos may anak pa, tapos dun pa sa ex, nagigil ka syempre, di ba? Yun yung parang, ha? Tapos paano mo magagawang kausapin? Yung Mm-mm. kakausapin mo pa, pero syempre ikaw, paglalaban mo, sa'yo yun eh.
ikaw yun. Kaya nga, alam mo yun, ang tama yung sinabi niya na, ikaw, ano, kasi ako, I'm here to stay. So, parang sa Mm-mm. Totoo akin, naman eh. I can go Inilugar niya back. yung kabit. Totoo Yeah. naman, Mm-mm. inilugar kita. Para lang malaman mo, baka kasi akala mo na ako bibigay. Hindi, hoy. Mm-mm. Dito lang ako. O sige, tinarantado ako, iniputan ako. Pero, hindi kayo Sa kanya pa mananalo naman sa kabit. umuuwi eh. Oo. Oo. Oo, mananatili lang kayong mga wannabes. Mm. Yeah. Yan yung pain ng pagiging ng second lang. Ang dami ko tuloy naiisip na na walk out. Literal na walkout. Literal na na ako parang feeling ko parang pag feeling ko hindi ka na, ano to, hindi mo na feel yung worth mo sa tao. Tapos, yung kahit yung mga simpleng date-date lang ba? Yung mga ganyan na simpleng date-date lang. Alam ko kung kailan ako lalabas eh. Yung parang feeling mo, ay teka, hindi mo naman papanindigan. Ako alam mo yun sa pakiramdam mo, hindi mo kailangan tanungin kung nararamdaman Mararamdaman at mararamdaman mo. nararamdaman mo na eto, feeling ko never tong magko-commit eh. Alis. Kumbaga, kaya sabi ko, ang bilis kong gumanyan. Kumbaga parang, sige, date tayo, date ganyan. Pero pag nakaramdam ako na never mo naman tong magiging, yung parang masasettle as in a relationship, walk out. Kasi parang para saan pa? Unless you're also enjoying, nakasama yung tao. Pero kung hindi, no. Kasi kung ang purpose mo naman talaga is to be with that person, then no. Pag may mahal Kailangan ko ka ng i-remind. iba, Yeah. Pag may nakita kang iba na mas worth it, Yeah. mas gwapo. Wag naman. Gwapo eh. Sabi sa inyo, madami eh. madaming reason. Ganito, oo, eto, maliit na mga tidbits lang to. Kasi talaga doon ako sa Parang pag situational maliit eh. lang. Nakita ko. Kasi, mama talaga. Ano, situational na talaga. Pag halimbawa kayong dalawa, di ba, nung una, yung sobrang excited kayo na, yung kwentuhan, best friend kayo eh. Mm. Pero kapag you don't see yourself and that person as your best friend, yung tipong excited kang ikwento kung ano nangyari sa'yo, yung mga gusto mong gawin, like, hindi ka na excited makipagkwentuhan sa kanya, nag-start ka ng maglihim, you'd rather share it with somebody else, hindi na doon sa tao, Right. medyo mag-isip-isip ka na rin. Kasi, Mm. nag-uumpisa ng bumaklas, Yeah. nag-iiba na eh. It's falling Hindi na apart. kayo Hindi na yun. Mm-mm. yes. So, yun, parang, yun yung mga signs na parang, kapag hindi kina itinuturing na best friend nung boyfriend o nung girlfriend mo, parang mag-isip ka na. Kahit pa sabihin mong may best friend niyang iba o ano. Hindi eh. Best Iba. friend ka pa rin. Iba pa rin. Oo, Mm. kasi ikaw Ikaw ang yung magkakaalam ng ikaw yung lahat. unang naiisip na kwentuhan. Ganun ba? Mm. Yes. Ganon. Yung tipong, Whether kahit may masaya simpleng siya, nangyari sa buhay malungkot. mo, Uy, kwento ko to. ayan, Mm. Ganon. ganon. Oo. Yung tipong, kung hindi nyo na nagagawa yung makapagkwentuhan ng napakahaba, Mm. without yung Hindi sexual, ka kung ano nagbo-bored. man. Oo. Oo, kasi sa akin ang isang relasyon is, pag sobrang nag-e-enjoy pa rin kayong magkwentuhan at napapatawa nyo ang isa't isa, Mm. you're still good. Pero kung hindi na at sa iba ka na natatawa, sa iba ka na na-amuse, sa iba ka na humahanga, sa iba mo na nakikita yung parang gusto mong ikwento yung mga ganitong bagay, may problema na. Mm. So, that's the time na parang umano ka na, kumilos-kilos ka na. Lalo kung halimbawa ikaw yung, hindi ikaw yung ano na yon, tao na yon, at yung partner mo yung nakakaramdam nun sa iba, that's the time. Alam mo minsan, babae kayang maramdaman yan. Minsan kasi ang lalaki manhid. Hmm. Yung Human mas, instinct, no? mas magaling makaramdam kasi yung babae. Mas, mas, mas sensitive yung babae sa ganyan. Ang lalaki Yeah. kasi parang inaano nyo lang, baka naman normal lang na yan. Parang, Ang problema, ang problema sa mga lalaki kasi nga, they have a problem of expressing at Themselves. saka hanggat maaari, di ba meron silang Ayaw nila katwiran, guys. kalimitan sa mga ayaw nilang makasakit. So, hindi na lang nila sinasabi. Parang, bahala ka na lang Until ikaw na mapagod. yung sumuko.
Ayaw nila Oo. ng number one, ayaw nila ng confrontation. Yeah. Ayaw nila ng discussion. Yes. So Mm. parang dahil hindi nila ma-express at ayun, there's no other way to break somebody's heart nga, ika nga. So At parang ikaw na babae, yun. So magtitiis. naandoon sa iyo yung obligasyon na alagaan mo, bantayan mo kung ikaw pa rin ba ang gustong makakwentuhan ng taong mahal mo. 'Di ba doon tayo natapos doon sa sinasabi ko, 'di ba? Pag hindi na kayo ang constant kachikahan ng jowa ninyo. Na Mhm. mas gusto ng kausap ang ibang tao, mas malimit na gusto sa tropa, lumabas ng tropa. Ibig Mm. sabihin, hindi na siya naano sa'yo. Hindi na siya Hindi na natutuong ikaw ang nakikita number ka. one. Mm. Oo. Yung tipo mas gusto niyang kasama yung tropa kaysa sa'yo, gano'n. Oo, Oo. yun, yung ganoon. Parang mas na-appreciate niya na yung ibang tao kaysa doon sa presence mo. Mm. Imbis na marinig yung Mindset din minsan, gano'n, di ba? oo, yung conversation ninyo, pag hindi na gano'n ka-healthy, tapos alam mo yun, nagkikita na lang kayo dahil nga for For the the sake na sake. magjowa kayo, dahil may Mm. relasyon kayo kasi parang ang tagal nyo na parang Obligasyon na lang. Mhm. oo, parang nakasanayan na lang. Eh kasi kung hahanap pa ba ikaw na lang din naman ang naandyan. Mm. Yan din yung I think yan yung irony ng may alam mong yung mag-asawa, yung Mm. tinatawag na sawa. Mm. Mm. Kasi nga dahil kayo may papel. Mm. Kumbaga parang whether you like it or not, you have to work it out. Kasi yan na yan. Hindi na Yes. pwedeng isoli. Yan na. Mm. Unlike kung halimbawa wala pa kayong papel, dahil alam mo na parang alam mo, it could be a temporary lang. Parang there's always an effort to give the best na kung matapos man to, wala akong pinagsisihan kasi ang ibinigay ko lang, all that is best of me. All the Mm. memories that I can give you that is best. I may not be your future, but I want to be your now. I want to be your present. So every Mm. time, yung present namin is like, we will cherish, talaga, yung kwentuhan, tawanan, yung tropa, parang andoon, best friend, andoon lahat. Best friend, tropa, lover, andoon lahat. Unlike doon sa mag-asawa kasi, dahil nga nauuna yung obligasyon na parang, ay, tumanda naman kami pa rin magsasawa, eh, magkasama, hindi naman yan, kami na yan, wala na sulian. Kaya parang ang nangyayari kasi is, nata-taken for granted, na parang kahit na-worn out na yung isa, nasasawa na feeling down na yung isa dahil naiiwan sa ere yung isa may hobby, yung isa sa Mm. bahay lang. So, Mm. yun. Doon Kasi I think andyan lang eh. Andyan lang siya. oo eh. Diyan ka lang naman. So, Oo, nasanay nandiyan ka na. lang naman. Oo. Mm. Parang napakakomplikado ng isang pakikipagrelasyon talaga. Depende talaga sa dalawang taong papasok. Yung karakter ng tao, nung dalawang tao. Siguro nagiging Napaka-importante. komplikado kung hindi swak. Feeling ko lang Yeah. Kasi kung swak kayong dalawa, smooth lahat eh. Parang Oo. kung magkaroon ng problem, kung swak kayo pareho, parang Mm. kayang isolve agad. Well, hindi naman agad-agad, pero I mean, kaya niyong solusyonan kasi in Mm. sync kayong dalawa. Yung gano'n. So, again, papasok diyan yung karakter ng tao na parang, ano ka ba kasi Ga- I think kapag talaga nasa isang relasyon ka, whether you like it or not, whether it's beautiful in the ears nung jowa mo o hindi, the person deserves the truth. Kahit masakit Yeah. pa yan. Oo. Hindi na kita mahal, you have to Mm. let the person know para alam niya kung saan lulugar. Mm. Para kung halimbawa ano yung magiging action mo, mauunawaan niya kasi hindi mo na kamo mahal, in-inform mo na. Pero yung gawin tanga yung tao, Too much. kawawain yung tao, to have a relationship behind those persons, sa likod niya, habang tutulog, habang nagtatrabaho, napakasama mong tao. Mm. Napakasama. Sana lang wag mangyari sa'yo. Ay, wala akong issue ha. Hindi ibig sabihin, Napakaintindi naman yung napakasama kasi yun nga yung hindi kasi, susunod hindi, kang tanong, anong problema napaka mo? ano eh. Anong problema ko? Hindi kasi Biglang parang bawi kayo ano, ng yung masakit na nga enough na nga na masakit na hindi mo na mahal yung tao. Dadagdagan mo pa ng niloloko mo na yung tao. So at least Mm. ibigay mo yung dignidad na ipaalam mo sa tao na hindi na kita mahal kaya Pamahal. maaaring lolokohin na kita or magi-entertain na ako ng iba. Ngayon nasa sa iyo yan kung Sad tatanggapin truth. mo o
Hindi, but this is my truth. Mm. 'Di ba? At least sa huling Kaysa pagkakataon, lokohin ka pa. Oo. In the end. oo, wala, hindi mo ko pwedeng gawing break it to me gently. No, isampal mo sa mukha ko, yun totoo. Mm. Mm. Hindi mo na ako mahal, kaya maghahanap ka na ng iba. Tapos, at least, alam nung tao. Mm. Ano din eh, alam mo, Ay, hindi ko alam yung between yung sa lalaki at babae. Parang feeling ko kasi mas vocal yung babae na magsabi ng ganyan. always. Kasi ang, Always. Ako, ang lalaki ako, parang nagsisettle na nandyan ka lang naman. Sige lang. Yung ganon. Mm. Unless meron siyang iba. Unless yung lalaki may nakakita ng iba. Pero kung tipong nandyan ka lang, parang nandun ka lang yung plateau relationship ba? Na Mm. ano lang tayo, steady lang tayo, gano'n. Mm. Parang, 'di ba maloko-loka, hindi mo matanggap, hindi ka maka-move on, Mm. ayaw mo na maghiwalay kayo, mahal na mahal mo yung tao, parang hindi ka makahinga kapag totally nakipaghiwalay siya. Mm. Sobrang sakit-sakit na parang hinahabol mo siya pero wala na. Pero hangga't hindi pala sinasabi nung tao, sabi ko talaga, sabihin mo sa akin sa harapan ko, I just need to know, Mm. mahal mo pa ba ako? And then, nung sinabi na parang, hindi na kita mahal, alam mo yung Push. ginhawa na parang may pain, Mm. pero thank you for na pinalaya mo ko. At Mm. least makikinig na tong utak ko. Mm. Kasi ito lang ang gumagana eh. Pero ito Mm. hindi. Mm. Nung sinabi, yung magic word talaga, hindi na kita mahal. Walang sabi-sabi, naunawaan. Yeah. Umalis. Now, Move at least on. alam ko na kung ano yung pinto na tatahakin ko. Hindi confused. Right. mm. Ayaw na niya, gusto niya nang tapusin. Hindi siya naguguluhan, malinaw sa kanya na ayaw na niya. Ikaw na lang ang problema. Ikaw na lang ang nag-hope na pwede pa. Hindi na. Tapos na. Patay Mm. na. Mm. It's all over. So you Yeah. have to move on. After nun, moved on. Kasi I Exactly. need to know. I Mm. Wala kang needed to know. babalikan eh. Wala kang, di ba? Yeah. Sometimes, may mga tao talaga na need to know. They need to hear the truth para Mm. matauhan yung tao. Yun. Andun yung parang hindi ako yung nag-iwan, parang ganoon. Ay, nako. Alam Yung mo yan yung, mga ganyan, Mama Grace, hindi pasok yan sa totoong usap ng pag-ibig. I don't think pag-ibig Mm. ang ginawa niya. Yung pag-ibig, makasarili yung Asa. nanaig sa kanya. Mm. Hindi pumapasok. Masyadong mataas ang tingin natin sa estado ng salitang pag-ibig para isama yung rason niya. mm. Mm. Apakasarili niyang tao. Mm. Correct. Wala siyang karapatan. Uy, grabe naman. Grabe siya. Kasi Pag, parang, 'di ba parang sa psikolohiya ng totoong meaning ng pag-ibig, love is patient, love is selfless, Kind. Yeah. 'di ba? Mm. kind. Kind. Asan ang Mm. kindness doon? Mm. 'Di ba? Yeah. Puro gusto mo Understanding. lang. Mm. Sa'yo Sarili pa ma, iisipin. sa'yo ma ang nangyari. Mm. Kindness, understanding. Sa'yo nag-apply ka, nag-apply lahat ng narinig natin sa Bible. Sa kanya hindi. Dahil iniwan siya, iniiwan. Malamang, wala kang Mm. kwenta. You don't deserve. I deserve Ano kasi better. parang yung, ang lalaki parang inaantay na lang na Bumitaw, ikaw yung mapagod. Sa'yo, magsabi oo. na, Sa'yo Para oo, less mangyayari. guilt. Ganon. Ganon nangyari. exactly. 'Di ba? At the Mm. end, ano pa rin? Convenient pa rin sa Mm. kanila. Mm. 'Di ba? True. Mm. Mm. Oh. Malapit ko nang Para ituwid sa na naman Akala delivery. tong ko, nagigil lahat ng frame natin. really, sometimes lang sometimes I feel I don't deserve a man. I mean, yung sa mga nakakikita natin sa paligid ngayon, I don't deserve. Parang, I don't fucking deserve a man sa mga pinalaki, how they were raised now. Mm. I mean, excuse sa mga asawa ninyo sa kila Mama Maria. But I mean, hindi naman kasi ako ganun pinagpalang supermodel. Or maybe if I am a supermodel, baka maranasan ko pa rin na kasi iba ako pag nasaktan eh. Kasi kumbaga parang pag Hello sa sinaktan akin mo labati. ako, ayun na nga eh. Parang pag nasaktan mo ako, parang anong karapatan mo? Kasi kung halimbawa, naramdaman na
na during relationship, nakaramdam ako na parang natetempt ako na itry sa iba. Mm. Pero hindi ko ginawa. Kasi, una May kong respeto ka. iniisip, anong pakiramdam kapag sa'yo ginawa? Yeah. Correct. Pangalawa, yung mahal mo, walang kaalam-alam. May nangyayaring rigo doon sa utak mo na Mm-mm. nagtataksil ka na with that person na hindi niya alam. That's Tapos actually cheating. nakikipagkwentuhan ka. Yeah. Exactly. Mm. 'Di ba? Parang nakikipagkwentuhan ka, nakakausap mo yung jowa mo, pero at the back of your mind, meron ka palang ibang iniisip na iba. Mm. Haram. Mm. Pangatlo, sige, eto ang pinakamatindi. Lagi ito. Sabihin na natin, sige, nag-give in ka, one night stand ka, nakipagbanatang ka. Mm. Sige, nairaos mo. Ngayon, yung guilt, kaya mo? Mm. Kung Hindi pa makapal na, ang mukha, kaya. kaya, yun na nga yung guilt. Ngayon, hindi pa. Paano kapag natuklasan ng tao? Mm. Mm. Nasaktan mo yung taong mahal ka lang, walang ginagawa sa'yo, may tiwala sa'yo, tapos ginanon mo dahil lang nangati ka, dahil lang gusto mo lang itry, na curious ka. Mm. Is it worth it na i-give up lahat ng pinagsamahan ninyo? Yung mabuting puso nung taong mahal ka na hindi ka iniwan kung kailan ka mababa? Kaya mong ibigay yon at iwanan yon dahil lang sa pangangati ng isang beses? So, ano yan? Anong issue mo? Kanina pa ako, di ba? Gigil na gigil. Kaya nga sabi ko, I don't think I deserve a man. I need yung totoong lalaking ano. Alam mo yun? Ano lang, malas lang tayo dahil may mga nakikilala tayo na Oh, mm. mga kaibigan ko mismo. Mm. Tropa ko. Mm. Yung talaga si Jordan, grabe. College friends ko. Si Jordan. Diba? Dinamay ko High lang. school friends. Mm. Diba? Si Marvin, nag-iisa pa. Mm. Si Marvin, I mean, Mm. sa mga kilala. Mm. Loyal pa to. Mm. Sa alam mo. Oo. Responsable. Ba't tumingin ka? Nag-iisa Baka pa batuhin lang. ka. Nandito sa tabi ko eh. Baka batuhin ka. Pero of all, Mm. masaya. Hmm. So, Okay ka na? gawa siguro to ng injection. Hindi, siguro Talaga ba? kulang na. Kulang na sa injection, kumalma ka na. Kulang. Madami nga talaga. Kasi kung iisipin mo lang yung mga reason ng breakup mo, dami mong It's a iisipin. scam. Really, it's a scam. Ang ano lang, minsan problema lang kasi sa guys, insensitive talaga. Sila, common denominator, super insensitive. Pero saglit naman, what if, sige, reklamo tayo ng reklamo. Baka kung naging lalaki tayo, ganito rin naman tayo, di ba? Kaya naman tayo ganito kasi Maingay babae, din alam ako, natin ang maingay din pakiramdam. tayo. Anong maingay? Maingay din Ibig tayo. sabihin, yung mga lalaki na ganyan kaloloko, baka maaari rin ganyan din tayo. Wait, teka lang. Kasi Lalaki lang ba talaga nagloloko? May mga babae rin naman. Mga babae din naman. hindi ko kasi sinasabing gano'n yung mga lalaki, pero majority kasi. Ayun Yung ka, mga medyo. babaeng ganyan kasi, talagang kumbaga parang out of the table kasi na yung ganyan. Liberated na yan. Mm-mm. Pero yung sa kalimitan ng mga sibol ng mga kalimitan ng mga babae, tayo talagang victim. Uy, Nanay natin. merong nagsabi sa akin, sinulatan ako, sabi niya kasi wala daw siya magagawa because men are polygamous by nature. Okay Oh. naman nasa sa'yo yan. Yeah. Sige. O, di ikaw. Di Habang ikaw. buhay kang polygamous. Gwapo mo eh. Kala mo, sa totoo lang, yung babalik na naman tayo yung kay Dennis. Sino to? Si DJ. Naaawa na ako kay Daniel. Uy, pero Daming sa kanya. ang daming lumalabas ngayon na bagong issue. Yung parang, Para pagdaanan niya lahat yan, lumalabas lahat ng mga galit sa resibo. kanya. Mm-mm. Ilang endorsement na ang nawala sa kanya, nag-pull out na.
Kasi nga, Diba? lumalabas na yung mga resibo niya Mm. Mm. nung mga cheating niya. Nag Ano ba yun? Ang daming lumalabas na resibo ngayon ng niya. Binabalikan ko nga yung interview ni Boy Abunda sa kanya na parang yung time na talagang napaka ano niya na vocal siya yung sa balak nilang pagpapakasal ni nag within 3 years Mm. kailangan kasal na sila, na pag-uusapan na tinuturuan na sila kung paano mag-prepare sa pag-aasawa, yung mga Mm. ganon. Samantalang habang sinasabi mo pa rin, may nangyayaring banatan Yeah. habang, alam mo yun. Yeah. So, kawawa So, din. mahal niya talaga si Sobrang, Catherine o ginamit lang dahil parang sa dati? hindi. Mahal niya si I think Catherine mahal niya para talaga. gawing number one. Yeah. Oo, parang Pero ganon. Siya one-sided yung yes. siya yung pinaka-first lady, pero sa mga side chicks niya, hayaan mo ko. Parang ganon. Ginugurom niya si Kat na maging alala ni Mercado. 'Di ba? Hmm. Parang ganon. And sobrang hanga lang din talaga ako dito kay Kat. Yun, napakainam ng babaeng hindi no? Wala siyang nasabi man lang na masama sa tao. Kahit sa Galing kung tong pinagagawa. PR manager niya. Yes, Well, it's not about her sobra. lang. Kasi syempre, yun Pamilya rin niya. pamilya, tapos yung niya, yung manager niya, Manager. kung ano yung dapat Kung ano mong yung dapat sabihin, ang sabihin. dapat Mm-mm. Kasi Narinig ko yung sabi ng mga host sa podcast. Kasi nga, gano'n nakatindi na umabot na sa mga alta sosyedad na podcast yung issue ng Katniel, sobrang engay. Sabi ni doon, si Delamar, sabi niya, imagine this lady, she being in the height of her relationship, na gano'n sila year, kasikat, gano'n sila tinitingalaan ng buong Pilipinas. Now, this lady, kung ba parang sanay siya na naging may andiyan si DJ, Mm. pamilya, kumbaga hindi na naranasan ni Catherine na mag-iisa ba? Mm. Diba? Maging malungkot. Kasi Mm. laging masaya. Now, bilang alam natin ang pakiramdam na nakikipag-break, kahit ang dami pang nakatambak sa harapan mo to cheer you up, ang pakikipaghiwalay, it's a battle. Like, pumapasok ka sa ano tawag dito? Sa isang kakahuyan na madilim, Mm. na wala kang choice kundi tahakin yan mag-isa kasi you have to go through it uh, alone. personally, Oh, yung pain kasi personal mo yan eh. Hindi yes. kayang So imagine this young lady going through this pain alone without anybody because she Mm. have to. And imagine how beautiful she will be after this. Kasi maganda na siya enough. Yeah. Habang sinasaktan siya, compose pa rin siya eh. How much more kapag nakalabas na siya at nakaraos na siya. 'Di ba? So, Maganda nun, na-maintain niya ngayon yung walang nagagalit sa kanya. Kasi kanya better lahat. na rin hindi ka nagsasalita. Kasi the more na Yes. magsalita ka, may makukuha sa'yo eh. Yes. Lagi siyang may good maibabato time. sa'yo. Mm-mm. Kaya nga parang sa panahon talaga ngayon, mas naano kung tingnan yung pareho talagang sitwasyon ng dalawa. Yung bilang tao, yung dinadanas nila. Sige, 'di ba sabi ko nga yung masaktan, masakit na. Pero yung ikaw yung nanakit, masakit din yun Mm-mm. Tapos na-realize mo yung sinaktan mo, mahal mo talaga. Mm-mm. Mm. Kaso wala yung Oh. pagsisisi. Gaano kasakit nun na kinasusuklaman ka ng lahat. Dating tinitingala, pinakagwapong kunyetang nasa iyo ng lahat na bata ka. Mm-mm. Tapos isa sa pinaka kinamumuhian ngayon. Tapos sabihin, Jutes ka pa. Alam mo yung lahat ng yun? Di ba parang, anong magagawa ng pera mo Negative ngayon? lahat yung sa'yo, no? Oo, parang ang Baliktad gusto yung mo na gano'n. lang ngayon, di ba, mawala, mag-disappear, at i-process. Kasi kailangan mo alagaan ng mental health mo kasi nakakabaliw Sobrang nakakabaliw yan. Yun na nga Na-surpass lang niya tuloy si makipaghiwalay Gerald kang, Anderson. ay grabe. Yun na nga lang Natabunan na eh, no? makipaghiwalay ka, di ba, mag-isa, yung pagdaanan yan, yung iyak mo, araw-gabi, hindi mo na alam. Ngayon pa, kilalang kilala ka kahit saan ka magpuntang sulok, basta may Pilipino.
may Negative camera, ang tingin sa'yo sinusundan ng na. tao, no? Iba yung tingin sa'yo ng Wala tao. na, wala na. Kaya nga kumbaga parang sinunog ni DJ yung karir niya. Mm. Na-reach na yung pinaka-peak tapos this is how she will drop it O, di all. ba nabenta na nga yung bahay tsaka yung sports car na benta na? Mm. Yeah. Pero this way kasi yan naman 'di ba ang season ng tao pag sobrang taas mo na parang hindi Wala mo na alam namang ang there's gagawin mo no sa way buhay, to something there's has no to way to go happen but para may down. matutunan ka. Mm. Correct. Kasi kung puro ka lang sa taas, nakaka-boring na nga naman. Eto kakaiba 'to, sobrang tindi nito para kang breast chicken na Sobrang lagapak. oo, marami kang mare-realize dito, kaya lang ang pain nito kapag na-realize mo na at hindi na willing bumalik Huli sa na. uli sa yung tao, wala na. Pasensya Mm. ka. Ang masaklap nito kapag si Kat ay nag-move on na talaga at napunta sa ibang lalaki, mararamdaman na ngayon ni DJ ang pakiramdam na hindi kasi nila naiintindihan yan eh. Yung pakiramdam natin mga babae kapag iniisip natin, humawak ka na ibang babae, humalik ka na ibang babae, Worth tumitig ka sa ibang it. babae, tapos nakipag-sex ka pa sa ibang babae. Shucks, how can they Hindi do nila that, no? naisip yun eh. Mm. 'Di ba? Hindi nila naisip yun. Paano nila nagagawa yun? Parang, hindi ko ma-imagine. Parang, Ang mga lalaki, 'di ba? Okay, yung isang friend ko rito. Hindi, yung isang friend ko naman dito, bakla siya. Straight ang ano niya, appearance niya, pero bakla siya. mm, Pero may jowa niya, bakla, bakla silang dalawa. mm, Pumunta sila ng Russia. mm, Pareho nilang natipuhan yung lalaki doon na sa bar, parang Red mm, District. mm, Pareho nilang ginalaw. mm, Sabi ko, ba't ganun? Sabi niya, Besh, kaming mga bakla, lalaki pa rin kami. Kumbaga, bakla kami, pero nature talaga nila na magtikim kapag gusto nila. Diba? Oo. Hindi pwede silang mag-stay sa isa. mm. Yes. So, Wait lang nga, that, i-check ko lang. Baka wala sa ano eh. Baka lumabas. Podcast ka ng so, podcast. kaya that makes sense na parang, wag niyong Every Sunday da. kaya mula nun, wag niyong hahanapan ng loyalty ang isang lalaki kasi nature nila. At marami pang dimensyon ang lalaki na matutuklasan nila. Yung isang kaibigan ko, nag-open na lang din siya sa akin na bakla siya, nitong umedad na siya. Tapos, sabi ko, paano nangyayari yung anuhan nyo, yung tindatan nyo? Sa titig lang daw, mga lalaki. At eto Magkakaintindihan ka, na sila. ang puro mga nadadali niya, mga straight, at gusto niya may asawa. Oo. O, ngayon ang tanong, bakit may Mm, pumapatol? Straight, may pamilya? Sa isang bakla. mm, May mga tao kasi, may mga lalaki na parang aminin nila, aminin nila't hindi. Naano rin sila sa iba. Na-attract. Aminin man nilang hindi. Oo. mm, At saka, and besides, ang magigib ng service kasi yung bakla. Ano sila, iba-blowjob sila. mm, Ang mga lalaki, regardless kung sino mag-blowjob, basta may nagbo-blowjob, okay lang sa kanila. mm, Diba? O halimbawa, sabihin na natin, isa sa mga kaibigan natin may asawa. Tapos straight siya. Pero Imagine. may ginagawa na ganyan sa ibang mga hindi malayo. Kasi it happens. Mm, Hindi porket straight ang lalaki at may asawa. It been Mm-mm. definitely yeah, mm, like totally straight. mm, No. Itapat mo yun sa lalaki or may makita man lang yan na nakaanuhan nila at type nila, walang pakialam yan kung babae o hindi. May mga sexual desires yan na hindi na fulfill ng babae lang. Or maaaring dati silang bakla or hindi nila na bakla sila, bigla na lang lumabas. mm, Mm. Yun yung mga, tawag dito, mga nangyayari sa lalaki na na-discover nila na hindi sila aware. mm, Yun. Kaya nagkakaroon tayo ng mga problema sa mga marriage. Kapag ang lalaki, halimbawa, may natuklasan, ang dami pala, na may mga asawa pero may mga ginojowa pero walang commitment. Pag nagkita lang tayo, jamming tayo. Yun. mm, Jamming tayo.
Meron akong kakilala, parang nung mga bata, Ano? parang dinky-winky, parang gano'n, malambot na siya, Ah, term. Tapos, yun nga. Pero, in the end, may nag-asawa siya ng ah, Mm. babae. Nagkaanak mm, siya, dalawa yung anak niya. Pero in the end, naghiwalay rin sila. Mm. Kasi yung lalaki, nagkaroon ng boyfriend. mm. See? Pero ang lumalabas na siya yung straight, yung boyfriend pa yung nagpa-finance sa kanya eh. So, Mm. Oo. ano yun? Parang kung Ah, 'di ba? tutuusin, oo, Wala, dalawa hindi din mo yung hindi anak, mo di alam ba? kung ano itatawag, 'di ba? Mm. Yung Yes. babae, maganda rin yung babae. Pero kasi Mm. nangyari, nag-abroad yung babae. So, naiwan yung lalaki, tapos yung dalawang anak. Tapos, yun nga, pinalala yung lalaki. Tapos, naging ano pa sila. Yun. Yun yung nagpapanayan sa kanila. Sa kanya. So, parang, di ba? Parang, ano talaga. Ewan ko, di ko masabi yung ano. Kasi hindi mo maririnig 'yan sa normal na kuwentuhan kasi nga it's a taboo. Mm-mm. Mm. Sa atin yung mga babae parang ngayon pa lang naglalabasan yung bisexual, bisexual na Mm. Mm-mm. gano'n, ganito. Pero sa Mm-mm. lalaki meron din. Oo. Hangga't may sexual urges, Mm. regardless kung anong heterosexual 'yan, Yeah. Mm-mm. single, straight, kaya nga may tinatawag na fluid. These are just some of the signs for us At na least, kung kailan yung ah, na alam namin na Kailangan ka naman. dapat ka nang umalis sa isang relationship. Yun. Okay. Oo. Um, so, again, it will boil down na naman doon sa lagi naman talaga self-respect, self-worth, at saka yung pagmamahal sa sarili. Kasi kung buo kayo sa tatlong aspeto na yon, madali mong makikita kapag worthy ka pa ba or nasa tamang lugar ka pa ba, nasa tamang sitwasyon ka pa ba, at nasa tamang tao ka pa ba. Mm. Kasi kung hindi mo na makita lahat ng yun, respeto, pagmamahal, I think that's the main reason kung bakit ka aalis isang relasyon. Dahil ang isang relasyon, it should make you a better person, hindi yung it will make you worse. Kasi kung kawawang-kawawa ka na, magising ka na. Kasi kung makakasanayan mo yan, magiging miserable lang ang buhay mo. And soon, baka pag nagkaroon ka ng anak, maipasa mo pa. Kaya yung nasyon natin, dumadami sa atin yung broken, #broken ng mga kabataan. Napaka-sensitive, napakahina sa pain, napakahina sa kung ano yung tolerance nila sa sa pagtitiis. At saka hindi nila alam yung totoong pagmamahal sa sarili. Lagi nilang ibinabase yung pagmamahal nila kung ilan yung magla-like sa kanila, kung ilan yung magko-comment, or kung ilan yung alam mo yun, magva-validate kung ano yung mga pinopost nila. Hindi. This is very wrong. So, sa sarili mo pa lang, dapat alam mo at turuan mo ang sarili mo kung paano mahalin ng tama. Para dumating mo yung tao, alam din nila kung paano ka itatrato at mamahalin ng tao. So, any girls, any parting message before we go? For me, ang worth naman ng isang tao is not only measurable by how much is always given to you. So balikan natin, hindi naman lang yan 299, whether it's 299 or it's a Tiffany ring or something. It's not about that. So sa'yo, mararamdaman mo yan eh. It's mararamdaman mo yon how the person feels about you, and kung paano ka nirerespeto, kung paano ka minamahal, kung paano ka pinapasaya. So, again, balikan natin yung mga didiscuss natin kung paano maging masaya being in a relationship, or how much respect are you getting from that other person, and how much happiness are you sharing that with that person. So, Nice. yun lang naman yun. So, it's not, it's not, uh, it's not that complicated kung iisipin natin actually. So, kung in sync lang kayo pareho, hindi siya gano'n kahirap. Hindi, actually masaya ang meron kasama sa buhay, masaya ang merong partner.
masaya being in a relationship because you always have someone. You always have someone to talk to. Siya yung number one lagi mong kausap. You have your best friend na laging available. Kasi you're in a relationship, iisa kayo. So, yun lang. So, masaya naman magmahal. It's just that you know when to say stop na, enough na, exit na. And nasa feeling mo when to do that. Yeah, sa akin naman, yun nga, if hindi ka na happy, parang is Happy the pa time po ba na kayo? na mag-walk away ka na. Kasi, yun nga, your happiness, it doesn't depend to the other person eh. Ikaw Yeah. pa rin at sa sarili mo pa rin. Ikaw yung magde-determine kung talagang, yun nga, worth it pa talaga into a relationship. Kung alam mo na hindi sa sarili mo, hindi ka na happy, then yung partner mo is hindi na rin siya happy. So, that is the time na talaga na kailangan you have to walk away. Kasi, ayun nga, para maano mo rin yung sarili mo, mahanap mo yung totoong happiness. Yeah. Lang. And with that, we wrap up the episode 9 of Lilac Lounge. See you Already? again next time. Thank you again for staying with us. Good night. God Thank bless you you. all. Bye. See you next episode.